umaga, magandang gabi, magandang hapon, kung saan man po kayo at anong oras kayo nakikinig, sumusubaybay sa ating pag-aaral sa YouTube channel. Ay kayo po ay binabati, papasalamat tayo sa bawat isa na sumusubaybay, nagsishare at nagla-like sa ating mga lesson ho natin dito po sa Theonomy channel po natin, where the Bible is taken seriously and observe po natin dito po sa ating pag-aaral. Ano po? Okay. So, itong ating papag-aralan ngayon sa panibagong set of lesson natin. Last Sunday na take up natin ito pong Malak Adonai, or the Angel of the Lord. Last Sunday na puntahan natin yung mga verses or mga tao sa Old Testament, or mga events in the Old Testament that teaches that particular doctrine. Ano po? Ngayong umaga, in relation to that subject last Sunday, pag-aralan po natin itong Hashem, or the name, na nasimulan natin nung nakaraang linggo, at we will study this in a meticulous way ngayong umaga, dahil this has something to do with the angel of the Lord, or the Malak, and the Adonai. Ang sabi diyan sa anong verse yan? Verse number 2. Verse number 1 pala yan. Verse number 1. Ang sabi diyan, and the Malak Adonai. Ayan, ano po. So, napag-aralan natin yan last Sunday. The angel of the Lord, they are separate and entities. They are not the same, and yet they are one. So is ito pong Hashem, or the name, na napag-aralan natin last Sunday, as our closing last Sunday, napag-aralan natin ito pong the name of the Lord. Ano po? Okay? So, ito ay ating ilalagay sa ating kaisipan habang pag-aralan po natin itong Hashem, dahil clearly dito po sa Judges chapter 2, nabasa po natin, sabi diyan, that it was the angel of the Lord that came up unto the nation of Israel from Gilgal to Bochim, and said, ano sabi ng Panginoon sa kanila? I made you. Ano? I made you to go up out of Egypt, and have brought you to the land which I swear unto your fathers. Ang sabi po diyan ng Panginoon. So, clearly nakita na po natin dito that it was the angel na gumabay sa kanila for 40 years. And it was the Lord that guided them, that brought them out from the land of Egypt. Ayan yung ating kaisipan ngayong umaga. Ano po? But if we will go to the Hashem, makikita po natin na itong Hashem na papag-aralan natin ngayong umaga, or the name of the Lord, matutunghayan natin sa 2 Samuel chapter 6. 2 Samuel chapter 6, verse 1 and 2. Ano po sabi diyan sa 2 Samuel chapter 6, verse 1 and 2? And David gathered together all the chosen men of Israel. Ano yan? 30,000. Saan sila pumunta? Sa verse number 2. Ano sabi? And David arose and went with all the people
that were with him from Baale. Baale of Judah to bring up from thence the ark of God. So dito makikita natin the ark of God, whose name is called by the name of the Lord of hosts, that dwelleth between the cherubims. Dito makikita natin mga kapatid, the name of the ark of God, the name of the ark of God is the name of the Lord. Sabi dyan, the ark of the covenant, whose name is called the name of the Lord. Ayan, liwanagin natin, ulit-ulitin natin dahil this ark of God depicts His presence. The ark of the covenant is where the priests meet God and represent the people. Ano po? So, mahalaga po ito na papag-aralan po natin. So, makita po natin dito that the name is called the name of the Lord. It depicts His presence. Ano po? So, maliwanag po dyan. Ano po? So, meron tayong pupuntahan mga, lay down natin yung mga verses. Ano po? Dahil nandito yung foundation na pag-aaral ho natin. If we go to Deuteronomy chapter 4 verse 37, ganito ang sinasabi, ano po? Deuteronomy chapter 4 verse 37. Okay, yung una, the 2 Samuel, the name of God there is the name of the ark. Ano po? It depicts His presence. But in Deuteronomy 4 verse 37, ano sabi diyan? Ha? And because He loved thy fathers, therefore He chose their seed after them and brought them out in His sight with His mighty power out of Egypt. So alam naman natin yan yung bansang Israel. But take note, ano po, kanina the nation of Israel sa Judges chapter 2, it was the angel of the Lord. Ano po? And then dito sa 2 Samuel, it was His presence that guided the nation of Israel. And in Deuteronomy chapter 4 verse 37, mabasa natin dyan that the nation of Israel were brought out in His panim. That was the Hebrew. Ano po? God brought them out of Egypt in His panim with His mighty power out of Egypt. Sabi po diyan, ano po? Ano tong panim? Panim declares His presence. Synonymous po diyan doon sa 2 Samuel chapter 6, wherein the ark of God is called the name of the Lord is the name. Hashem, Hashem. Yan yung in Hebrew, ano po. Okay, so clearly ito pong Hashem, it depicts His presence and confirmed dito po sa Deuteronomy chapter 4 verse 37 sa katagang panim in Hebrew, or in His sight, or in His presence. So anywhere sa mga verses na napuntahan natin nung nakaraang linggo, at dito po ay it depicts His presence. Ano po? Another example para makita natin itong foundation ng pag-aaral natin ngayong umaga, sa Genesis 48. So Genesis chapter 48 verse number 14, nakita po natin dito sa Genesis 48, sandali lang, puntahan natin, mahalaga ito. 48, Genesis verse number 14. Nasaan ang 14? Okay, ano sabi diyan? And Israel
And Israel, ito yung blessing ni Jacob sa kanyang mga children. Ano po? Sabi po diyan. And Israel stretched out his right hand and his ano yan? And laid And laid it it upon upon Ephraim's head, and who was it? who was the younger, and his left hand upon Manasseh's head, guiding his hands, taas mo, wittingly, for Manasseh was the First. firstborn. 15. And he blessed Joseph and said, God. God, tignan natin to, mapansinin natin dahil nandito yung unity of diversity ng Panginoon. Ano po? Kaya nang sabi po dito, saan na tayo? He blessed Joseph and said, God, before whom my father Abraham and Isaac did walk, the God which fed me all my life unto this day. So, dyan sa verse number 15, mahalaga distinguish yung Adonai, and then or kaya in English yung Lord, or Elohim, the God, or Elohim. Okay? But in verse number 16 naman susunod. Tignan niyo ha. In verse number 16, the angel which ano yan? Redeemed me from all evil. So diyan makikita natin mga kapatid, verse 15 and verse 16, itong tatlo are clearly distinguished. Sa verse 15, balikan natin para ma-refresh tayo. The God that before whom my father Abraham and Isaac did walk. Okay? The God which fed me, sabi ni Joseph. ni Jacob. Okay? Na nagbigay ng lahat ng pangangailangan niya. And then in verse 16, the angel which redeemed me from all evil. So makita natin diyan, di ba? Tatlong persona po diyan, ano po? Okay, the God that his father walked, and then the God that fed me, and then sa verse number 16, the angel that redeemed me from all evil. Ano ibig sabihin po niyan? Na ito pong the angel of the Lord, ito pong Adonai or God that fed him, ano po? At saka itong the name Hashem, sabi diyan sa 2 Samuel chapter 6, they are distinguished, different from each other. Okay? But they are one. Ano po? They are not the same, but they are one. Ano po? Yan yung basic teaching ng Trinity in the Old Testament. Ano po? Confirmed yan, His presence. So yung the name of the Lord is it is clear na ito po ay it defines His presence. Ano po? Okay? Another passage, Exodus 23. Punta natin Exodus 23. Nililay down lang natin yung foundation natin bago tayo mag-aral ng mga prinsipyo patungkol sa Hashem or the name of the Lord. Exodus 23 verse 20. Ito pagkatapos tanggapin yung 10 commandments, ano po? Exodus 23 verse 20. Ang sabi ng Panginoon diyan, di ba? Behold, I sent an angel before thee in the way, and to bring thee unto the place which I have prepared.
So again, nandiyan na yung angel of the Lord. Ano po? Verse 21. Verse 21. Nasaan na ba? Beware of him. Ano yan? And obey his voice. Sabi diyan. Provoke him not, for he will not pardon your transgression. So dito makikita natin yung angel. Okay, na alam naman natin yung angel, it was the Lord himself, at yung angel na ipinadala ng Panginoon ay dala-dala yung kanyang pangalan. Sabi diyan, for my name is in him. Ang sasalita diyan ang Panginoon, nagpadala ng angel, at yung angel dala-dala yung pangalan ng Panginoon. Sabi diyan, for my name, for Hashem is in him. So dito makikita natin mga kapatid na itong alam naman natin yung mga previous verses na sino ba ang humango ang bansang Israel sa Egypt with his mighty hand? It was the Lord. Sino ang gumabay sa kanila? It was the angel, sabi diyan, ano po. And the angel carries the name. So dito sa Exodus 23 makikita natin yung unity ng Elohim, the Malak, Elohim or Adonai, the Malak or the angel, and Hashem or the name. Ano po? So maliwanag po diyan sa ano yan? Exodus 23. Ganon din sa Exodus 33. Exodus 30. I'm sorry. Mali. Isaiah 30. Isaiah 30. Tingnan natin yung Isaiah. Ano man sabi ni Prophet Isaiah sa Isaiah chapter 30, verse number 27. Ano po? Okay. Talking about the name of the Lord. Ano sabi diyan? Isaiah 30:27, behold, the name of the Lord, tama? Cometh from far. And blah 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 blah. Talking about the name of the Lord. Pero the name of the Lord diyan, meron siyang anger, merong lips, merong tongue, at ano pa? Merong pang burning fire, na devouring fire, at na binabanggit diyan, ano po. Okay? Dito sa Isaiah 30 verse 27, the name bears, ito pong ang pangalan ng Panginoon ay meron daw bibig, labi, okay, at saka dila, at merong galit, sabi diyan, speaking about the judgment of Babylon po itong Isaiah 30. But lahat po na ito ay nandoon po sa Hashem, the name of the Lord. Ibig sabihin, makikita po natin dito na itong the name of the Lord does not only refer to His presence, but the name is God Himself dito, mga kapatid. Ano po? Okay. So, isa pa ito pong Exodus 33. Pinakahuli sa Exodus 33 verse 13. Napuntahan na ba natin to? Hindi pa yata. Exodus 33 verse 13 and 14. Ano sabi diyan? Now therefore I pray thee, tama? Ha? If I have found grace in thy sight, show me now thy way, that I may know thee, that I may find grace in thy sight, and consider that this nation is thy people. Hanggang verse ano yan? Verse 14. Verse 14. And he said, my presence shall go with thee, and I will give thee rest. Again, so ito, ang sabi ng Panginoon sa bansang Israel, ano po? Okay, sino ba kausap niya dyan? As mo nga.
He said unto him, he said unto Moses. Moses, okay? Binilin si Moses. Ang sabi niya sa verse number 14, my presence shall go with thee. My panim or my presence. So dito makikita natin sa mga verses na pinuntahan natin, the name of the Lord, His presence, ay iisa. Ano po? Okay? Pag sinabing my presence, you talk about the name. At nakita naman natin kanina sa mga previous verses. So magkakaiba po ito, pero pare-pareho ang tinutukoy. Ano po? It refers none other than the Lord. So dito, i-summarize natin ang ating foundation ng ating lesson about the name na pinapag-aralan ho natin. The angel is the Lord, but is not the Lord, and is the name that carries His presence. So, ang Panginoon, in the Old Testament, itong mga verses na pinuntahan natin, meron pong tinatawag na physical representation ang Panginoon. Ano po? Hindi natin pinuntahan yung buhay ni Samuel sa kapanahunan ni Eli, ano po, dahil mahabang kwento po doon, pero makikita natin yan sa susunod na pag-aaral natin. Ano po? So, ito po yung foundation na papag-aral natin. Ano ba yung pangalan na ito? Ano ba yung ibig sabihin ng name na ito na binasa natin in the scripture? It is more than His presence. It is more than coming into His sight. Ano po? So dito makikita natin, ano po, na kapag tayo po ay nagipag-usap sa Panginoon, we are coming into His presence. Ano po? Lalong-lalo na paglinggo. Kaya nga merong verse in the New Testament na ang sabi doon ng ating Panginoon sa book of Matthew, where 2 or 3 are gathered in my name, sabi niya, di ba? There am I in the midst of them. Nandoon ang kanyang presence. Ano po? Totoo naman yun. Ano po? 24 hours a day, we are in the presence of the Lord. Kita tayo ng ating Panginoon, lahat ng ating ginagawa mali o mabuti man. Ano po? Pag mali ang ginagawa mo, bibigyan ka ng kaparusahan. Kung tamang gagawin mo, bibigyan ka ng blessing. Katulad dito sa bansang Israel, if they obey the Lord, they will receive blessing. When they rejected the Lord, sabi po doon sa Judges chapter 2 kanina na napuntahan natin, ano po, ay iniwan sila ng Panginoon. Ano po. But so, ito yung foundation na papag-aralan ho natin. We are standing on the name. Ano po? Ito po yung name of the Lord na nagbibigay. Sabi ni Prophet Isaiah, ano ba itong name of the Lord? Nang sabi niya sa Isaiah 47 verse 6. Okay? The prophet Isaiah says, the name of the Lord sa Isaiah 47 verse number 6 is ganito ang kahalaga ang pangalan ng Panginoon, o dapat tayo ay nasa presensya niya lagi. Isaiah na ba yan? 47:6. I was wroth with my people, I have polluted my inheritance and given them into thine hand. Thou didst show them no mercy. Upon the ancient as thou hast verily heavily laid thy yoke, and thou hast said, tama ba yan? Isaiah 47 verse number 6. Okay. Meron diyan binanggit na ang kanyang pangalan eh. Hindi ko makita. Asan na ba yung taas mo? Asan yung name? Sige.
Ayan. As for our Redeemer, the Lord of hosts is His Name. name. Anong verse yan? 4. Verse 4 pala. I'm sorry, hindi. Verse 6 ang sinabi ko. Ba't verse 6 nung nakasulat? Verse 4. Ang sabi dyan, as for our Redeemer, the Lord of hosts is His Name. name, the Holy One of Israel. Israel, sabi po dyan. So yan, ganyang kahalaga ang pangalan ng Panginoon. So, dito makikita natin mga kapatid, kita po natin dito that the name of the Lord ay meron pong significance. Ito yung pagkilos ng Panginoon sa lahat ng mga nangyayari sa mundo, sa lahat ng panahon. Ano po? Okay? The Holy One of Israel, the Lord of hosts is His name. Sabi po dyan. Ano po? So, ganyan kahalaga ang mga bagay-bagay na nangyayari sa kapanahunan, sa panahon, magsimula ang panahon hanggang matapos ang panahon, ay meron pong kinalaman ang Panginoon dyan, mga kapatid. Ano po? Meron pong tinatawag na governance sa lahat ng mga bagay. Ano po? So malalaman natin yan ngayong umaga kung papaano ito pinapangasiwaan ng Panginoon ang panahon. Okay? Ang mga bagay-bagay sa buhay po natin. So ilagay natin sa ating kaisipan that God is not within time, ha? Kasi hindi mo natin maintindihan ito kung hindi natin i-lay down pa ito. God is not bounded by time. He is outside of time. Ano po? At ang dahil diyan sa kataga na yan, we can say na lahat na nangyayari magmula pa sa pasimula hanggang sa katapusan, sabay-sabay po yan nangyayari sa kanyang paningin. Okay? Dahil He is outside of time. If time, as somebody says, is the yardstick of deterioration, at ang Panginoon hindi nagde-deteriorate, therefore He is outside of time. So ang panahon mula pa sa pasimula hanggang sa katapusan ng mga bagay-bagay, kita po lahat yan ng Panginoon, sabay-sabay ang nangyayari. Because He is outside of time. He is not bound by time. Ano po? Parang ang isang tao nanonood ng parada sa mataas na building. Kita niya yung pasimula ng parada, kita niya rin yung hangganan ng parada. Sabay-sabay nakikita niya. Pero yung mga tao na nasa baba, na nanonood sa kalsada, isa-isa lang ang nakikita nila. Ano po? Okay, kung ano ang dumaan sa kanila, yun ang kita nila. Hindi nila kita ano nasa huli. Pero ang Panginoon, kita niya ang nasa huli dahil He is outside of time. So yan ang ilagay natin sa kaisipan pagdating sa metaphysical discussion. Ano po? Okay, so paano ginagawa ng Panginoon dito? Nasabi ni Prophet Isaiah that the Lord of hosts is our Redeemer. The Lord of hosts is His name. Sabi diyan, the Holy One of Israel. The Holy One of Israel. Ano po? Okay? So, paano? Puntahan natin itong Daniel 7. Puntahan natin Daniel chapter 7. Verse number 9. Nakita na po natin dito paano nangangasiwa ang Panginoon ng mga bagay-bagay sa lahat ng ginawa niya in the universe. Ano po? Okay? So, again, isa pang caveat na dapat nating malaman, ang ating mga desisyon, ang ating mga kalooban, hindi saklaw ng Panginoon yan. Ano po? Man was given a freedom to love or to hate God. Meron tayong tinatawag na free will. Ano po?
Kaya nga ito ay recognized by the Lord nung bumaba siya na ano po in the Gospels, ilang beses niyang sinabi He is offering eternal life to everybody, at ang kanyang invitation is always whosoever believeth, sabi niya, will have everlasting life. So he recognized yung pong freedom of choice natin, mga kapatid, meron po tayong God-given freedom to love or to hate God. At kung meron mang puwersa na nagtatanggal ng liberty natin, it was the devil. Kasi sabi sa John chapter 8, if the Son therefore shall make you free, you shall be free indeed. So freedom is the number one gift of God na binigay sa humanity. Dahil hindi po ginawa ng Panginoon ang mga tao as a robot, as an automaton, na pinepwersa o walang desisyon na piliin ng Panginoon o hindi. Okay? So ito pong freedom of choice natin, diluted na yan ng mga theologians like Pelagius at sa kapanahunan ni Agustin. Okay? They are categorized as monergists and synergists nung unang panahon. Diyan galing ang doctrine ng tulip daw, or election or Arminianism. Yan ang pinaka-root cause niyan. At kung papag-aralan natin pag-aralan, mahabang pag-aaral diyan. Alam naman natin yan in history. So, having this said, na ang Panginoon binigyan tayo ng freedom to serve Him or to hate Him. If we will choose to serve Him, He will of course reward us. At if we will choose to disobey Him, logically, syempre, He will punish us. So it is better to serve or to love the Lord, dahil nandyan ang mga pagpapala, the spiritual blessings na sabi ni Apostle Paul na we have no idea kung ano itong blessing na ito. So Daniel 7 verse number 9. Paano Daniel 7 verse 9. 7 verse 9. Yeah, pag-aralan natin paano pinapangasiwa ng Panginoon ito pong mga bagay-bagay sa mundo. 7 verse 9. Ano sabi diyan? Sa Daniel 7 verse number 9 ang simula hanggang verse number 18. Mahaba ito pero puntahan natin na po. And I beheld till the thrones were cast down. So una, itong Daniel chapter 7, makita na po natin dito yung divine council na nangyayari. Meron pong divine council na nangyayari po dito. Pag sinabing thrones were cast down, ibig sabihin ho niyan, hindi sinira, but thrones were set. That means pag may trono naman, siyempre may umuupo dun sa trono. Pero tingnan nyo, hindi po singular ang throne, siyempre may S . So ibig sabihin maraming trono. Maraming trono ang naka-assemble doon sa langit, siyempre. Sabi diyan, thrones were cast down and The ancient. okay, tingnan niyo the ancient of days. Sabi diyan, di ba, sa verse number 9, the ancient of days did sit. Okay, sino ba itong ancient of days? Nang description niya, whose garment was white as snow,
and his hair as his head, like pure wool. His throne was like fiery flame, and his wheels as burning fire. Ano po? So saan natin mababasa yung mga description na yan? Number one, it was mentioned, huwag natin puntahan dahil magtatagal tayo. But number one, it was mentioned in Ezekiel chapter 1. At siyempre, this was also mentioned in the book of Revelation. Ano po? Sa chapter 4 and chapter 5 of Revelation. Ano po? Nandiyan. So, meron pong trono, maraming trono, at sino itong Ancient of Days? Verse 13. Punta natin verse 13. Verse 13. I saw in the night vision, and behold, one like the Son of Man came with the clouds of heaven and came to the Ancient of Days. Okay, sino itong Ancient of Days na binabanggit dyan? So, maraming trono, at itong Ancient of Days, kilala na natin sino itong Ancient of Days. That is the Adonai, yung nabasa natin kanina. The Lord, sa binasa natin kanina sa 2 Samuel, sa Genesis, sa Exodus, sa Deuteronomy, sa Judges. Okay, ayan. Yan ang nakaupo, yung Ancient of Days. Ano po? Now, secondly, ito pong verse number 13, dalawang beses, the Son of Man, one like the Son of Man, nasaan yan? Ituro mo nga, ito. One like the Son of Man came with the clouds of heaven. Ang sabi po dyan, mga kapatid, ano po? Okay? So, the Son of Man, sino ito? Ang Son of Man ay nandiyan na nasa verse 9 din. Tingnan mo nga sa verse 9. Ha? Hindi sa verse 13 lang, sa verse 13. One like the Son of Man came. Sino itong Son of Man? So merong nakaupo, the Lord was sitting on the throne. Sabi doon sa verse number 9 kanina, at lumapit sa kanya itong Son of Man. Okay? Sino itong Son of Man ito? Ang description natin yung Ancient of Days, it was the Lord. Pero itong Son of Man, sino to? Anong description dyan? Sa Son of Man came with the clouds of heaven. the Son of Man came with the clouds of heaven. Sabi dyan, ano po? Okay, sino itong Son of Man that came with the clouds of heaven and came to the Ancient of Days, and they brought him near before him. Okay. And they, sino yung they? So merong Ancient of Days dyan na nakaupo sa trono, merong pong Son of Man, merong pong nakapaikot yung they. Sino yung they? Yan yung mga ibang nakaupo sa thrones, di ba? Kasi thrones were set, sabi po doon, ano po. Okay? So sino yung Son of Man? Ang description niya, mga kapatid, He came with the clouds of heaven. Sino itong He came with the clouds of heaven? Puntahan natin. Maraming passages in the Old Testament. Huwag natin puntahan, pero shortcut natin dahil mahaba ito. Puntahan natin itong Mark chapter 14 verse 62. Sino ba itong sa Mark 14:62? Ano sabi sa Mark chapter 14? Sino itong Son of Man? Okay, alam naman natin na dito sa Mark chapter 14, ito ang discussion niyang Panginoon at saka ni Caiaphas, di ba? Ang sabi ni Caiaphas sa 61, ang sabi, the high priest asked him and said unto him, Art thou the Christ, the Son of the Blessed?
Anong sagot ng Panginoon sa verse 62? And Jesus said, I am, and ye shall see the Son of Man sitting at the right hand of power and coming with the clouds of heaven. Okay, yan ang clue natin. Balik tayo doon sa sa na tayo sa Daniel 7 verse number 13. So itong Son of Man referring to the Lord Jesus Christ. Now, it is clear na itong Son of Man in the Old Testament is a title of the Lord Jesus Christ dahil tinawag siyang Son of Man dahil it proclaims and it prophesies His humanity. It prophesies His divine incarnation. Ano po? Kaya tinawag na Son of Man. Diyan, ano po? One like the Son of Man coming with the clouds of heaven. So in Daniel chapter 7, makita natin, ito po yung tinatawag sa theology na apparition ng Panginoon in the Old Testament or what they call Christophany. Okay? In theology. So yan, the Son of Man. Ang Panginoon dyan dahil He is coming with the clouds of heaven dahil ang sabi ng Panginoon doon kay Caiaphas, ye shall see greater and blah blah blah, you shall see the Son of Man coming with the clouds of heaven. So, wala na. Yan po yung mga persons involved dito po sa, balik tayo sa Daniel 7 naman, tama. Daniel number 7, ano po? Una, thrones were set. That means the court is in session. And then the Ancient of Days did sit, sabi po doon sa verse number 9. Diba? And then the Son of Man came, sabi diyan sa verse number 13. At also, verse number 10. Tingnan nyo yung verse number 10, ha? Bakit merong verse number 10? Verse number 10. Ang sabi diyan, a fiery stream issued and came forth from before him. Thousands and thousands ministered unto him, and 10,000 times 10,000 stood before him. Katunog yan ng Book of Revelation. The judgment were set and the books were opened. Okay, so yan, the books, the judgment were set and the books were opened. Ano ibig sabihin yan? Na the books were opened. Ibig ba sabihin niya na ang Panginoon merong mga libro sa langit? Hindi po, yan po ay mga figures of speech. Ito po, na nagsasabi na walang naitatago sa kaalaman ng Panginoon. So, pag sinabing books were opened, ay the court is in session. Ano po? Meron pong discussion na nangyayari dito kung ano ang gagawin nila. Okay. Ano ang kanilang discussion? Ano ang kanilang discussion? Ano ang kanilang kumbaga order of business? Ano ang kanilang order of business? Verse 14. Kung na yung verse 14. Ano sabi sa verse 14? And there was given him, kanino binigay? Sa Son of Man. Ito ay katulad sa Book of Revelation. There was given him dominion, glory, kingdom, that all people, nations, languages should serve him, and his dominion is an everlasting dominion which shall not pass away, and his kingdom that which shall not be destroyed. Po. Yan yung order of business nila. Verse 14 yan, di ba? Verse 14, tama, verse 14. Now, verse number 14 is the encapsulation of what will take place dito po sa na prophesied by Daniel. Ano ba ang binabanggit dito na order of business nila? Ano ba ang kanilang
pinag-uusapan. Ito po yung usbong o paghahari ng mga apat na kaharian sa mundo. Ano po? Na binabanggit po dito, ano po? Kaya saan ba 'yon? Next verse, next verse. Sige. Verse 18 na ba 'yan? Dali. Yan, 18. Verse 17, bigyan natin 17. Ito. These great beasts which are four Are 4 kings. are four kings which shall arise out of the earth. Okay, so dito makita natin yung pinag-uusapan sa court in heaven ay yung paglabas ng apat na kingdoms. Ano po? Alam naman natin sino ang mga apat na kingdoms na binabanggit sa Book of Daniel. Number 1, that was the kingdom of Babylon. Number 2, that was the kingdom of the Persians, or the Medes and the Persians. Number 3 came the Grecian Empire, and then number 4, the Roman Empire. Yan yung order of business ng court in heaven. Yan yung pinag-uusapan po nila. Ano po? Na nakaupo yung Ancient of Days sa trono, the Son of Man, the Lord Jesus Christ, came before the Ancient of Days. Sabi po dyan, ano po, sa verse number 13. Ano po? Okay? Pag sinabing the Son of Man came before the Ancient of Days, ito po yung sinasabi ni Apostle Paul sa book ng 1 Timothy, na there is only one mediator between God and man, the man or the Son of Man, the Lord Jesus Christ. Sabi ito ni Apostle Paul. Ano po? So, ang pinapag-usapan po dito, okay, the Lord sitting on the throne, and then the Lord Jesus Christ will implement ito pong mga order of business nila. Pinayagan nila na lalabas itong apat na kingdoms na ito. Ano po? Okay? At bigyan natin ng confirmation itong order of business nila. If we go to chapter 4, Daniel chapter 4, makita po natin dito, ito po yung world history in the Bible sa Daniel chapter 4, na paglabas ng apat na kingdoms. Ano po? Simula pa sa Babylon, verse 26. Verse 26, dito sa Daniel chapter 4, pinarusahan si Nebuchadnezzar dahil sobrang yabang niya, at pinarusahan ng Panginoon, at pinakita sa kanya, no, sa verse 26 ang sabi, and whereas they commanded to leave the stamp of the three roots. Ito yung pagsakop ng Persian Empire sa Babylonian Empire, hindi totally na-destroy yung Babylon. Ano po? Thy kingdom shall be sure unto thee. After that, thou shalt have known that the heavens do rule. Ayan, ano po? Okay? So, nakita natin yung the heavens do rule. Ibig sabihin, itong pagiging makapangyarihan ng Babylonian Empire sa katauhan ni King Nebuchadnezzar, pinahintulutan ng Panginoon yan. That is the rule of God. Okay? Verse number 32. Verse 32. Ano sabi dito sa verse 32? And they shall drive thee from men, and thy dwelling shall be, talking to Nebuchadnezzar, with the beasts of the field. And they shall make thee to eat grass as oxen, and 7 times shall pass over thee, until thou know that the Most High ruleth in the kingdom of men. Sabi diyan, ano po? Okay, so makita natin si King Nebuchadnezzar, nabaliw siya at kumain siya ng damo katulad ng mga baka at kambing sa katupa. 7 taon, sabi diyan, di ba? 7 times, 7 years. Okay? At nung nalaman niya na ang Panginoon nga ang nagbigay ng kanyang kapangyarihan,
adon, nagsisi siya, ano po, okay? So, take note, ang sabi diyan, that the Most High ruleth in the kingdoms of men. Okay, yan yung order of business dito po. Balik tayo sa Daniel 7, sa Daniel chapter 7. So, thrones were set, the Ancient of Days did sit, and then the Son of Man came, coming with the clouds, and then books were opened. Ang sabi dyan, ano po, okay? Maliwanag po dyan. Ano ito? Maliwanag dyan. So, itong Son of Man na ito is clearly the name. The name, okay? The name na pinapag-aralan natin kanina bilang foundation ng ating lesson. Ano po? So, with that, puntahan natin yung short para ma-reinforce yung topic natin na the name, ano po, or the Hashem. Okay? At ang sabi ng Panginoon sa book of Matthew, where 2 or 3 are gathered in my name, there am I in the midst of them. Ano po? So when 2 or 3 believers are gathered, ang presensya ng Panginoon ay nandoon. Okay? Yung guidance ng Panginoon nandoon, lalo na pagka pinapag-aralan ng kanyang salita. But let us go to a little bit of history ng ating pag-aaral, ano po, okay? Pagdating sa salita ng Panginoon, makikita po natin ito. Puntahan natin yung slide natin. Slide natin. Kasi mga slide natin, pakita natin. Yung slide, yan yung isa, hindi. Yung isa. Hindi, yung isa. Yan, i-compress mo kung merong date yan eh. Compress. Yung yung kasulat doon, tingnan natin. Ito po yung itsura ng Bible natin noong unang panahon, ano po. Ito po ay nasa in a form of a codex na. Pag sinabing codex, katulad ng libro na sinusulatan, magkabila. Okay, ano ang edad niyan? This is papyrus number. Blow up mo doon, hindi ko makita yung number doon. Yan, papyrus number 66 or P66. Papyrus dahil yung papel diyan ay papyrus reed. Okay, marami yan sa sa Nile River sa Egypt. Kaya doon umusbong yung Alexandria, yung library sa Alexandria, ginagamit nila yung papyrus. Yan. So, papyrus number 60, ito po ay discovered sa Dead Sea Scroll, that is magmula na-discover yan 1940 hanggang 1950. At yung date diyan, makikita naman natin, it is clearly from 175 to 200 AD. Okay, so yan yung edad, gaano katagal yung sige, palakin mo, P66 na yan. At itong P66 na ito, kung meron kayong background sa Greek letters, i-blow up mo yan, mababasa mo kung marunong ka magbasa ng Greek. Okay? At this is itong mga old copies ng manuscript na ito, nasabi ng iba na wala na, hindi po nawala. They are stored under guard sa mga museum in Dublin and Switzerland. Meron din sa England, ano po. But salamat sa Panginoon sa ministry ng CSNTM, they are digitalized. Iniscan nila lahat ito at they are ginawang digital print. Meron na siyang digital copy para ma-preserve yung salita ng Panginoon, ano po. But
kung marunong tayo mag-aral, kung marunong kayo mag-aral ng Greek, mababasa niyo po 'yan, ano po. Okay? Kung meron kayong background. But puntahan natin yung so alam natin yung edad nito. Itong P66 nito, ito yung copy ng buong copy ng Book of John. Okay, next slide, yung katwareho niyan, puntahan natin 'yan. Okay, kung blino up na natin yung mga letters niyan, yan sa bandang baba, nandyan yung verse number 18. John 1:18, ano po. Kung marunong kayong bumasa ng Greek letters, mababasa niyo po yan. Ang nakasulat dyan ay monogenes theos. Okay? Monogenes theos. John 1:18. Ano ba sabi sa John 1:18? Sign ko nga para exactly para maintindihan natin ano sinasabi. Dahil kinakailangan malaman natin to sa John chapter 1 verse, sandali, babasahin ko ha. Chapter 1 verse number 18, ang sabi ganito, ano po? No man hath seen God at any time, the only begotten Son, which is in the bosom of the Father, He hath declared Him. Okay, so yan ang sabi sa John 1:18. Ito pong P66 nito, nandyan, blino up natin yung letters sa bandang baba, ano po. Ang nakasulat po dyan ay monogenes theos. Ano po. Pero ang nakatranslate sa King James, ito yung isa sa mga weaknesses ng King James Version. Lahat naman ng version may weaknesses, may strength and weaknesses. Lahat ng version, hindi po nag-iisa ang King James. So, sa King James Version, nakatranslate the only begotten Son. Okay? Referring to the Lord Jesus Christ. Ano po? The only begotten Son. Pero in Greek, that is monogenes theos. Ano po? Pero ito pong monogenes theos, yung isang salita na lamang, yung monogenes, ano po? Dalawang form po yan, mga kapatid, ano po? Monogenao and monogene. Ang nakasulat dito sa John 1 sa P66 is monogene theos. Hindi monogenes huios. Magkatunog. Pero iba ibig sabihin nun, ano po? Dahil isang quit lang sa Greek, iba na ibig sabihin nun. Ano ibig sabihin ng monogenes at saka monogenao? Yan yung liwanagin natin kasi this is referring to the Lord Jesus Christ, as John chapter 1 verse 18. Dito makikita po natin na ang Panginoon is not ang Panginoon ay hindi po siya 50% human, hindi siya 50% divine na tinuturo ng iba, mga kapatid, ano po. Hindi po. At hindi rin tama na sasabihin mo na the Lord Jesus Christ is the only begotten Son. Mali po 'yon, ano po. According dito sa P66. Ang ibig sabihin ng monogene ay hindi ibig sabihin begotten. Okay? Hindi yan. Mono means only or one. Gene means kind. So the only kind dapat ang nakasulat sa John 1:18, no man has seen God at any time, the only unique Son. Dapat gano'n ang translation kasi monogene, that means only kind. Pag sinabi mong monogenao, that is verb. That means to beget. Ano po? So, ang ginamit ng mga King James Version is monogenao. That means only begotten. Only begotten Son. Ano po? Yan ang nakasulat sa King James, the only begotten Son. Pero in the original Bible, it's not only begotten, it is the unique God. Kasi monogenes theos is the Greek form for God. So monogenes
Theos, hindi son. Ano po? So maliwanag po yan sa original Bible na nakasulat, it is not the only begotten son ang description ng Panginoon. It is the unique God. Ano po? That is history. Ano po? Ngayon, kasi may mga iba hindi naniniwala sa history eh. Baka misinformed, baka mali lang daw pagka-translate. So, i-confirm natin sa scripture kung totoo nga ang John 1:18 is referring to the Lord Jesus Christ as the unique God, not the only begotten Son. Dapat meron yang supporting verse sa Bible. Di ba? Dapat meron yan tayo supporting verse at meron naman tayo supporting verse. Puntan natin ito halimbawa sa Hebrews 11:17. Puntan natin yung Hebrews 11:17. Nandito na naman, ginamit na naman ng King James Version yung only begotten Son. Hebrews 11:17. Ano sabi diyan sa Hebrews 11 verse number 17? By faith Abraham, when he was tried, offered up Isaac, and he that had received the promises offered up his only begotten son. Okay? Tama, di ba? Ang sabi ni Apostle Paul, sino to? Si Abraham, meron daw siyang only begotten son. Again, in Hebrew, that is monogene, hindi monogenes. Okay? I'm sorry, hindi monogenao. Monogenao is the only begotten. Pero in Greek, that is monogene. That means the unique son. Okay, so pagka iniba mo kasi ang translation, naiba na yung doktrina. Kaya nga ang mga Jehovah's Witnesses, gustong-gusto nila na ang Bible nila is also King James Version dahil tama sa kanilang doktrina na ang Panginoon Jesucristo ay isang maliit na Diyos. He is just a mighty God. Dahil nga, ang sabi diyan, He is begotten, ipinanganak lang siya. So maliit na Diyos siya. Yun. Okay? So panig ang King James Version sa mga Jehovah's Witnesses kung yan ang totoong nakasulat sa Bible. Pero salamat sa Panginoon, hindi yan ang ibig sabihin ng monogene. It means unique son. Ano po? Okay? So, totoo ba ito? Sinabi ng Hebrews 11:17. Tatanungin mo na si Abraham ay ang kanyang kaisa-isang anak ay sino? Isaac. Si Isaac. Totoo ba yon? Siyempre, pag hindi ka nag-aaral ng Bible, sasabihin mo, ay oo, totoo, sinabi ng Bible yan eh. Pero hindi. Tingnan natin yung slide natin. Yung descendant ni Abraham, ayan. In the book of Genesis, mababasa natin ito. Ayan, ang unang asawa ni Abraham, sino? Ayan, si Sarah, di ba? Si Sarai. Okay? At nung hindi magkaanak si Sarah, ibinigay ni Sarah si Hagar kay Abraham. Kaya ang unang anak ni Abraham, hindi po si Isaac, kundi si Ismael. O di mali na pala ang Bible na sinabi the only begotten son ay si Isaac. Hindi pala. Pag sinabing the only begotten son, iisa lang ang anak. Pero ang unang anak ni Abraham, si Ismael. Noong kinumpronta ng Panginoon yung dalawa, si Abraham at saka si Hagar, si Sarai, anong ginagawa nyo? Anong ginagawa nyo? Ang pangako ko, mula sa inyo, manggagaling ang inyong mga posterities. Pero ang ginagawa nyo? Okay, so pinaalis si Hagar at yon, pinanganak si hindi doon kay si Sarah, si Isaac. Ano po? Tama, di ba?
Oo. Tapos nung namatay si Sarah, shortcut natin dahil nasa Book of Genesis. Nung namatay si Sarah, nag-asawa ulit si Abraham, pangatlo. In the person of, sino ito? Si Keturah. Si Keturah. Ano ko ay, nagkaroon siya ng ilang anak dito. Sino anak ni Keturah kay Abraham? Si Zanran, si Jokshan, si Midian, si Isbak, si Shua. Ayan po, diyan galing ang mga Arabs. Ano po? Anim. Okay? Yan ang galing ang mga Arabs. Ano po? So, sabi ng, balik tayo sa Hebrews 11:17, the only begotten son ni Abraham, kung totoong only begotten son, mali na ang Bible dyan. Ano po? Mali na. Okay? Pag nagde-dwell tayo lang sa English, pero mali na ang Bible dyan. Kasi nakita man natin sa Old Testament, hindi only begotten son si Isaac. Maraming anak si Abraham. Ano po? Pero ang ibig sabihin pala niyan is the unique son. Ano ibig sabihin na Isaac was the unique son? Isaac was the unique son of Abraham because he was born by a miracle. Di ba? Alam natin yung kwento, matanda na yung dalawa, nagkaanak pa sila. Okay? Yun ang pagkaiba or yun yung uniqueness ni Isaac. So, he is not the only begotten son. Yan ang example. Ganon din ang Panginoon, mga kapatid. He is not the only begotten son of the Father. He is the unique son. Balik tayo doon sa John 1:18. Doon tayo nagsimula. Ano po? Nakita natin itong John 1:18 kaya i-correct natin yung ating Bible. Ano po? Okay? I-correct natin. Hindi only begotten son yan. It means the unique God. Jesus Christ, the Lord Jesus Christ is the unique Son. Bakit unique Son of God ang ating Panginoon? Bakit unique Son of God? Dahil doon, balik tayo sa Daniel chapter 7, sa courtroom in heaven, sa Daniel chapter 7, siya lang ang may kapangyarihan at may karapatan na lumapit sa Ancient of Days. Sabi diyan sa Daniel 7 verse number 13. Di ba? The Son of Man came. Okay? He was presented. They brought him unto they brought him near before the Ancient of Days. They, sino tong they? The other sons of God. Okay? Sino itong mga sons of God na ito, na other sons of God na nakaupo sa trono sa Daniel 7? Ito yung mga angelic beings, mga kapatid. Ano po? Okay? Kasi pag hindi mo isali dyan ang mga angelic beings, mga seraphims, halimbawa, sino nakaupo dun sa mga thrones na ang daming nilagay according sa verse number 9? Okay? Thrones were set. The Ancient of Days did sit. And then, the Son of Man came before the Ancient of Days. And they, sino tong they ito? Yung mga angels, ano po? Brought the Lord Jesus Christ before Him. Okay? So, nagkaroon po ng session dito. Ang pinapag-usapan ng Divine Council dito, mga kapatid, ay kung papaano lalabas yung Babylon, Persia, Greece, and Roman Empire. Ano po? So, saklaw yan ang history. Ano po? Buong history ng mundo. By the way, saklaw yan ng Book of Daniel. Ano po? At particularly itong paglabas, pagbagsak ng Babylon, Medes and the Persians, the Grecian Empire,
and the Roman Empire. Yan ang order of business ng courtroom in heaven, mga kapatid. Ano po? Okay, so, alam na po natin itong order of business nila. Ano ang ating katunayan na ito? Kung ganito ang sinasabi sa Daniel 7, merong courtroom setting dito, dapat meron pong supporting verses, diba? Para mapatunayan na totoo nga ang Daniel 7 is a courtroom proceeding. Puntahan natin ang Psalm number 82. Psalm number 82, a similar, verse 1, a similar event na nangyari, ano po, sa Psalm 82, verse 1. The Bible says, God, ano sabi diyan? Standeth in the congregation of the mighty. Again, this is another weakness of the King James Version, yung congregation of the mighty diyan. It means the assembly of the sons of God in the original manuscript, hindi congregation of the mighty. Okay? So, ito, God is standing in the congregation of the mighty. Tingnan nyo ha, He judgeth among the gods. Okay? Sino yung mga gods dyan? Kung merong isang Diyos, bakit meron pang maraming Diyos dyan sa bandang huli? And He is Adonai, or the Lord, or Yahweh is judging. Sabi dyan, He judgeth among the gods. Ganon din ang ginagawa sa Daniel 7, di ba? They are judging kung papaano lumabas, bumagsak yung 4 na kingdom. Okay? And since they are outside of time, kita nila ano ang sabay-sabay nangyayari, yung Babylon, Persia, Grecia, and Roman Empire. Kitang-kita ng Divine Council, sabay-sabay yun nakikita nila nangyayari. Pero sa atin, dahil tayo ay in the vicinity of time, isa-isa na nakikita natin. Ano po? Okay? So, yan. God is judging among the gods. Sabi diyan sa Psalm 82, verse number. Ano ang judgment na ipinapas nila dito? Ang kaguluhan dito is yung nangyari sa Genesis chapter 6. Ano po? Okay? Wag natin puntaan natin nangyari doon that the depravity of man was multiplied by the incursion ng mga sons of God, fallen sons of God. Ano po? Pero anong sabi ng Panginoon sa kanila? Verse 6 and 7. Ano ang judgment ng Panginoon sa kanila sa verse 6 and 7? Sabi, I have said ye are gods. Okay, na 2 beses sinabi ng Panginoon, yung mga angelic beings, they are Elohim, they are gods. Okay? Kung ito ay tumutukoy sa tao, bakit sinabi ng Panginoon, all of you are children of the Most High. Di ba? And, sabi sa verse 7, but ye shall die like men. Yun ang judgment ng Panginoon. Kayo ay aking mga anak, pero mamamatay kayo parang tao. Sabi ng Panginoon. Yan ang judgment niya. Ano tinutukoy niya dyan? Yung mga fallen angels na nagrebelde sa Kanya, sa Genesis chapter 6, they will die like men. Although they are called the sons of God. Ano po? Okay? So dito, yung mga sons of God dito, ay repairing ito pong mga court in session doon sa langit. Ano po? Okay? Ina-announce ng Panginoon yung plano niya sa Daniel chapter 7 at ini-implement ng mga angelic beings. At ang mediator sa kanilang pagkilos ay ang ating Panginoon, the Son of Man, came near to the Ancient of Days. At sabi po diyan mga kapatid, ano po? Okay? So, ganun din ang
Ganon din ang nangyari sa Genesis 1 verse number 26. Nung sinabi ng Panginoon, again, another court in session ito, sa Genesis 1:26, nung sinabi niya, Genesis 1:26, and God said, diba? Saan ba 26 diyan? Let us make man. Yan. And God said, let us make man in our image. So the Ancient of Days was announcing His plan to create man, but the creation itself was done by Him. So, yung paggawa ng tao, it was announced by the Ancient of Days, nagagawa, sabi niya, let us make man in our image. Sabi ng iba, bakit sinabing us? Let us make man in our image. Ang kausap daw ng Panginoon dyan was God the Son and God the Holy Spirit. Pwede, pero against philosophy, dahil kung ang Panginoon ay all-knowing and all-powerful, bakit kailangan pang i-announce ng Ancient of Days sa God the Son na sinabi niya, gagawa nga tayo ng tao. Pwede sasabihin na, alam ko na eh. Ba't mo pa i-announce? Alam ko na gagawin natin. So hindi, kausap ng Panginoon dyan, hindi ang kanya sarili. Ang mga angelic beings, they are in session. Okay? That is consistent sa mga verses na pinuntahan natin. Marami pang verses, pero kakat short natin ito dahil sana puntahan pa natin Deuteronomy 32, pero hindi na, dahil maliwanag po dito na ito pong Son of Man was carrying the name of God. He is not the only begotten Son. He is the unique Son of God. Ano po? Okay? Nalaman natin. At sa pagtatapos natin, puntahan na natin dito sa Jude verse number 5, sa last verse na pupuntahan natin. Take note ha, Jude verse 5. Take note, ang naglabas ng Panginoon sa bansang Israel mula sa Egypt ay sino? The angel? The Adonai? The name? The presence? Ito po ay confirmed sa Jude verse number 5. Anong sabi dito? Dito makikita natin, ano po? Jude verse 5. I will therefore put you in remembrance, though you once knew this, how that the Lord, having saved the people out of the land of Egypt. Dito sa Jude verse 5. Verse 5. Sino ang naglabas sa bansang Israel sa Egypt? The Lord. Sino naglabas? Sino nagligtas ang mga bansang Israel sa Egypt? According to Genesis 48, Deuteronomy 4, Exodus 23, Exodus 33, Judges chapter 2 na binasa natin kanina. Sino naglabas sa kanila sa bansang Egypt? It was the Malak Adonai. Di ba? Pero dito sa Jude verse number 5, makikita natin, sino naglabas sa kanila? Having saved the people out of the land of Egypt. Sino ito? It was, you know, sabi diyan, you once knew this, how that, sino daw naglabas? The Lord. Now, the original word there is, the Greek word there is not anymore Adonai, ha? Hindi na Yahweh, Hebrew Yahweh. It was not the Malak, the Hebrew for angel. The Greek word, nasa New Testament, the Greek word of Lord here is Kurios. Okay, Kurios. Sa Roman Empire, pag dumadaan yung emperor, ang sinasabi nila, Hail Caesar o Corius. Hail Caesar o Corius. Caesar Corius, sabi nila. Ibig sabihin ng Corius in Greek, it means Lord. Okay? Pero dito, hindi si Caesar ang binabanggit dito. Sino ang Corius na binabanggit ni Jude dito?
It was the Lord Jesus Christ, mga kapatid. Ano po? So, mula pa doon sa Old Testament, sa Genesis 48, sa Deuteronomy chapter 4, Exodus 23, Judges chapter 2, nandoon na ang Panginoon. Siya pala, ang Panginoong Hesus pala ang nagligtas sa bansang Israel out of the land of Egypt. Sabi dyan ni Jude, si Jude, verse number 5. He is the Hashem. He is the name. Kaya nga, ang sabi ni Apostle Paul, there is no other name, di ba? Sa Book of Acts, di ba? There is no other name given among men, sabi po doon, whereby we must be saved. At that name, sabi ni Apostle Paul sa Philippians chapter 2 is, ano sabi sa Philippians chapter 2 verse number 12 na puntahan na natin noong nakaraang linggo? Anong name ito? It was the name wherein every knee should bow and every tongue should confess. Anong name ito? That at the name, verse 12 ba? That at the name, asan na? Ha? Asan? That and that every tongue should confess that Jesus Christ is Kyrios in the to the glory glory of God the Father. Okay, so diyan makita natin, alam na natin ang culmination ng pag-aaral natin. The Hashem in the Old Testament is the Kyrios in the New Testament, none other than the Lord Jesus Christ. So salamat po sa mga nasa YouTube. God bless you.